Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong ano ba talaga, panalo, tabla o talo? Maraming galit sa akin nang sabihin ko na natalo yata si Manny kinapos. Yun kasi yung report ng unang report ng ABS-CBN. And later on, ang sabi, majority draw. Pero ano po ang tingin ninyo talaga? So yun ang pag-usapan natin. Pwede kayo mag-post ng comment kung ano ang inyong paningin. Kasi si Manny Pacquiao, ang sabi niya, nakuha niya yung panalo. Kaya lang, wala man sa kanya yung corona. Di ba? Pero panalo, mga kababayan, talaga si Manny. More than 1 billion yung kanyang panalo. Mas panalo siya pagdating sa price. Kalati lang yung pinanalunan mga kababayan niya, kahit na-retain niya ni Mario Barrios. So panalo talaga si Manny pagdating sa price. Diba? Kaya lang, hindi po nakuha niya yung corona. So kung hindi nakuha ni Manny Pacquiao yung corona, ano ang tawag doon? Yan ang pag-awayan natin, mga kababayan. Pero dapat sports lang tayo, wag mapikon. Siguro ang daming napipikon kasi pumusta. Ako kasi wala mampusta. Di ba? Tayo, manalo matalo. Importante, mayroon tayong Manny Pacquiao, mga kababayan, na legend. 8 World Boxing Champion holder. Di ba? Yun ang importante doon, mga kababayan. But anyway, before natin pag-usapan, i-share sa inyo yung mga kwento rito kasi pati yung kababayan namin na coach ni Manny, si Boboy Fernandez, taga Pulangi Albay, Bicolano siya, mga kababayan, naging councilor, tapos vice mayor. Kung ano yung pinasok ni Manny, pumasok si Manny Pacquiao sa politika, yung kanyang coach na si Boboy Fernandez ay pumasok din. Ngayon, naiyak si Boboy Fernandez. Galit sa isang vlogger po. Ito. No, I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalong-panalo. Opo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako. Naiyak ako. Naiyak daw siya, mga kababayan, kasi sa tingin niya, panalo talaga po. Kahit si Manny Pacquiao, yun din, mga kababayan, yung paniwala niya. Sabi rito sa report ng Daily Tribune, I thought I won the fight, sabi ni Manny Pacquiao. Sabi niya, still the people's champ, sabi dito sa report ng Daily Tribune. Manny Pacquiao said he's open to fighting again after a 12-round majority draw with Mario Barrios on Saturday, US time at MGM Grand. Barrios kept his WBC welterweight title as one judge scored it 115-113 in his favor, while two had it 114-114. So sabi ni Manny Pacquiao, I thought I won the fight. So ang sentensya, mga kababayan, majority draw. Kasi dalawa sa tatlong judge nagsabi tabla. Kaya lang yung isang judge, panalo si Manny Pacquiao o si Mario Barrios. Panalo, ang score 115-113. So yun ang ibig sabihin ng majority draw, majority tabla. Kasi sa tatlong judges, dalawa yung nagsabing tabla, kaya majority. Yung isa, minority. Yung minority isang judge, kasi laging tatlo, nagsabi panalo si Barrios. 2 points yung lamang, 115-113. Kaya retain ni Manny Pacquiao, lagi akong Manny Pacquiao. Na-retain ni Mario Barrios yung corona. Kung hindi nakuha ni Manny ang corona ng kanyang katunggali, anong ibig sabihin yun po, mga kababayan? Panalo, talo. Ingawan niya, Mr. Maravillas, nanggagatong ka na naman. Hindi ako sa nanggagatong. Gusto ko lang pong maipaintindi sa lahat na sa laban po, laging may panalo, may talo.
Mayroon ding patas. Kailan kung patas, tabla, ang sabi majority draw. Tatlong kwan kasi po, tatlong judges. Masasabi natin na draw talaga siya kung lahat ng tatlo na mga judges nagsabing tabla. Kaya lang yung isa sabi panalo si Barrios. So ang ibig sabihin niyan, talo. Ang isa pang ebidensya na talo, mga kababayan tayo na dapat nating tanggapin anuman yung resulta ng laban, hindi nakuha ni Manny yung titulo, yung crown, yung welterweight title. Yan Barrios kept his WBC welterweight title as the judge scored it 115-113 in his favor, while two had it 114-114. Tabla sa dalawa, panalo sa isa. Kaya majority draw ang tawag. So hindi nakuha ni Manny yung titulo. Ang ibig sabihin, kinapos siya na dapat nating tanggapin. Kasi kung hindi natin yan matatanggap na mga Filipino, hindi tayo sports. Pero naintindihan natin ang damdamin ng mga tao. Kasi gusto natin lagi tayong panalo. Kailan po sa laban, laging may panalo, may talo, may tabla. And in this case, majority draw. Kung titingnan mong mabuti, lamang ng 2 points sa isang judge, si Mario Barrios, nang ibig sabihin, talo. Pero sabi ko nga po, panalo si Manny Pacquiao sa premyo kasi mas malaki yung premyo na iuwi ni Manny Pacquiao. 1 billion plus. Kaya dapat tayo magsaya, although hindi tayo kahati. Ang panalo si Jinky Pacquiao kasi sigurado uuwi naman siya ng bagong Hermes bag. Na-deserve naman po nila kasi dugo at pawis ang puhunan ni Manny sa pagyaman, pagiging bilyonaryo at nagatid ng honor sa ating bansa. Kaya nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang feeling niya, panalo rin tayo, panalo pa rin tayo. Kahit siyempre, at the back of his mind, talo. Diba? Pero bilang leader po, naintindihan natin ang damdamin ng ating Pangulo. Kailangan niyang i-cheer pa rin si Manny Pacquiao. Kahit na si Manny Pacquiao, mga kababayan, nung lumaban na presidente, nagsalita ng hindi maganda sa ating Pangulo. Pero nung manalo na yung ating Pangulo, in-invite pa rin si Manny. Yan ang ugali ng ating presidente. Kahit pinagsalitaan ng hindi maganda at nung senatorial election, isinama si Manny Pacquiao, mga kababayan, sa alyansa. Kaya lang natalo. Masama na naman ang loob ninyo niyan. Kasi sasabihin ninyo naman, hinaluan ko ng politika. Hindi man po pwede na hindi maluan. Kasi si Manny mismo, politiko. Di ba pa? Siya yung pumasok sa politika. And possibly, mga kababayan, sa 2028, lalaban uli si Manny for senator o kung anong posisyon sa gobyerno. And this time, nag-iipon muna siya ng pera para kapital. Panggastos, mga kababayan, sa 2028 election. Hindi natin alam kung anong partido na naman siya. Si Manny, ganun. Kung sino yung nakaupo. Marunong maglaro, mga kababayan, si Manny Pacquiao sa politika. Siya yung pumasok sa politika. Kaya hindi natin pwedeng iwalay kay Manny yung politika. Tama po, mga kababayan? Balikan natin si Coach Boboy Fernandez sa kanyang himutok. I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Boboy? Sa akin talaga, panalong panalo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yan talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Naiyak siya? Minsan nakakasakit lang, di ba? Panalo. Huwag ka nang umiyak kasi yung premyo naman, panalo. 1 billion plus.
commentator o vlogger. Na Galit siya nag-comment. sa vlogger? Nakita ko yung comment mo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. O ngayon, pinutunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka ng ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng boxing. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Hindi yung kapwa mo Pilipino, dinidiin mo. Sa bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Pag nakita kita, sampalin kita. Gustong manakit ni Boboy Fernandez. I think hindi magandang ganyan, kabaya. Batikusin mo na lang, huwag physical. Kabayang Boboy Fernandez, dati itong Vice Mayor sa Pulangi Albay at saka councilor. Kasi sabi ko nga po, sumabay din si Boboy Fernandez mga kababayan sa politika ni Manny. Wala lang pikunan po. Kahit binabatikos, batikusin mo rin. Pero maging physical na gusto mong saktan, huwag kabayan. Masisira niya yung pagkatao mo, pati si Manny Pacquiao. Masisira yung pagkatao. Kristiyano pa naman si Manny Pacquiao. Di ba? So, that is my brotherly advice sa'yo, kabayang Boboy Fernandez. Huwag pikon. Ganun talaga. Magpasalamat na lang tayo na si Manny, tumabla siya despite his age. Majority draw ang sabi. Pero the fact na hindi nakuha niya yung titulo, malinaw ang ibig sabihin niyan. O ngayon, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, ang naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Yan. Sabi ng ating Pangulo, Filipinos won. President Bongbong Marcos penned a message to Manny Pacquiao following his fight with Mario Barrios, which ended in a majority draw on Saturday sa Amerika. It ended in a draw, but make no mistake, Manny Pacquiao gave us something far greater than a win. Pride and unity. Sabi niya mga kababayan sa kanyang Facebook account, we'll be ready when that rematch comes. Sabi po ng ating Pangulo. O di ba? Kita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo maringgan ng mga salita na pwedeng magpa-discourage sa kahit sino man. Lalo na sa ating pangbansang kamoo. Laban lang. Di ba? Kasi po sa boxing, in any sports, parang politika din. Pag may contest po, in any contest, may panalo, may talo talaga. Di ba? At si Manny Pacquiao, mga kababayan, nagbigay na ng napakaraming honor at panalo para sa ating mga mamamayang Filipino. 8 world title po yung boxing title yung na-achieve niya. Di ba? O ngayon, i-share ko itong kwento sa inyo mga kababayan. Sabi dito, renowned boxers, experts, critical of Pacquiao Barrios outcome. May mga hindi talaga natuwa sa resulta mga kababayan. So sabi dyan, the booing on the outcome of Pacquiao Barrios fight was not only heard inside the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it actually even spilled over the social media where enthusiasts, experts, and former boxers alike aired their displeasure. At the end of the 12 hard-fought rounds, not a few felt like defending champion Mario Barrios was too tentative, and the comebacking 46-year-old Manny Pacquiao did just enough to win the fight. So, it came as a huge shock when the majority draw decision was announced, with one judge even scoring a 115-113 count in favor of Barrios, while the two saw it 114-114. Yan, kaya siya tinawag na majority draw kasi tabla sa dalawang judge pero panalo sa isa, si Barrios. Hindi nakuha po yung titulo.
Ang ibig sabihin ng majority draw, kung titingnan mong mabuti, talo si Manny. Hindi nakuha eh. Di ba? Ganon ang ibig sabihin nun. Kaya lang, hindi natin matanggap na talo. Di majority draw na lang yung sasabihin natin kahit talo. Dapat kahit po kasi, masanay tayo mga kababayan na tumanggap ng resulta. The decision of the judge is final. Di ba, laging ganon? Although may mga controversial na mga desisyon, kailang palaging ganon po. The decision of the judge is final. Yun ang final result. Isa sa tatlong judges, nagsabing panalo si Manny Pacquiao. O si Manny Pacquiao. Nasanay kasi akong si Manny Pacquiao yung palaging panalo. Panalo si Barrios. Nasanay tayong ganon, kaya masakit sa ating kalooban na tanggapin. Pero that is sports. Nang tinuturo sa atin, pag sports manship, sports lang anya tayo. Hindi tayo dapat pikon. Alam ko, yung iba na pipikon kasi baka may posta kayo. Hindi lang yung honor na ibibigay sa atin ni Manny Pacquiao pag laging panalo. Siyempre proud tayo bilang mga Filipino. Kundi yung iba nakaposta kasi kaya masakit yung loob. At normal naman po yun sa atin. Na pag tayo natatalo sa anuman na laban, talagang siyempre masakit sa loob. At laging may justification tayo. Dapat na niya, panalo ako doon. Ano ba? So ganon mga kababayan. Ang daming nang babasa akin. Nagre-react doon sa unang episode natin dito sa laban ni Manny Pacquiao. Tanggapin na ninyo para mabawasan ang pains na inyong nararamdaman. Anyway, may rematch pa man. Pinag-uusapan na agad. Baka nga sinadya yung ganong para may rematch. Yung ganong result. Di natin alam. May mga ganyan po. Kasama sa script. Pagkatapos, para may rematch, another promotion, another billions. Di ba? Sabi dito sa balita, many felt Pacquiao was robbed of a historic win that could have further cemented his boxing legacy. U.S. boxing great Sean Porter was the first to slam the judges for the decision. When you have, I'm just going to say it, incompetent judges that don't truly understand everything that they see, everything that's transpiring in the ring. You're taking a chance on working through another camp, doing everything you can, putting your heart on the line, your life on the line. And then this is the kind of result you get, sabi po ni Porter. Masamang-masama yung loob. Yun ang piniling judge doon. Mag-apply ka po as judge. Kung mas magaling kayo doon sa mga nakaupong judges. Di ba? Pero maganda din ito na napag-uusapan mga kababayan para lalong may controversy. Lalong nanggigigil po yung mga fans at lalong kikita yung rematch. Di ba pa? Parang sa politika, mas maganda may controversy. Pinag-uusapan lagi sa media. Sumisikat yung mga politiko. Libre advertisement. Parang showbiz po. You have to create controversy. Pag laging pinag-usapan ng mga tao, mabinta ang ticket sa movie. Ganon din dito po. Hanap buhay ito po. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag pikon dito po sa sports, sa boxing. In any contest po, lalo dito sa boxing ni Manny Pacquiao. Unang-una, hindi man tayo wala tayong hati doon sa premium ni Manny Pacquiao na billion. Di ba? Magsaya na lang tayo kaysa mapikon. Renowned boxing journalist Dan Gabriel took to X to air his frustration of the result which he deemed should have gone the way of Pacquiao. A draw, Barrios retains the WBC welterweight title. That's just absolutely awful, sabi po niya. Beyond awful. Complete
Sabi po ni sabi ni Gabriel. Sabi naman po ni Steven, anong basa nito? Molhazen. Echo the same sentiment. This is where these commissions need to make the judges available to speak after fights. Scores like this are inexcusable when the fight was fairly easy to score. Even the Associated Press had Pacquiao winning 115-113 in its own unofficial tally. Ang official po, yung scoring ng ng judges, and the judges decision final po. Kasi pag hindi na, wala na tayong nirespeto, naglagay ka pa dyan ng judge. Gusto mo, palitan mo yung judge. Kayo yung umupo dyan na judge. Di ba? Yun ang tingin ng judge. Panalo. Panalo po si Barrios, lumalabas. Kasi hindi nakuha ni Manny yung titulo. At lamang sa isang judge, si Barrios. Yan ang ibig sabihin po ng majority draw. In the compo box scores, Barrios landed more total punches, 120, 101. Though most of it came from the sharp jabs to keep Pacquiao from pressing in. The veteran, however, was the more assertive fighter, landing 81 power shots against the champion, only 75. The numbers reflected the views of Kite Thurman and Chris Algieri, two fighters who knew Pacquiao from his prime years. Sabi ni Algieri, super close fight back and forth. Manny shocked me. I did not think that he was going to be able to go the 12-round route. It seemed like there were a lot of opportunities for him to take advantage, and just he did not. And he just did not. Manny did a good job utilizing his hand speed, his foot speed. Barrios fighting with zero swagger, with no attitude. As close as that fight, how do you not give it to Manny? May judge nga na nakaupo. Tayong nanonood, kahit pa mga former fighters. Tagapanood lang tayo. Ang magdidesisyon po, yung tatlong judge. Ang sabi ng dalawang judge, tabla. Ang sabi ng isa, panalo si Mario Barrios. Ano magagawa natin? Yun po, mga kababayan. For Thurman's part, he hoped to see more from the two fighters, with Barrios being more aggressive than just throwing the jab, and Pacquiao getting more condition for the fight. His jab was really good tonight. I said he needed to make the old man use those legs. He did, but Pacquiao, he is popping in. But he was getting caught a little bit on his way out, sabi po ni Thurman, who actually betted on a draw outcome and won. So, sabi niya, I saw Pacquiao, not fully Pacquiao. He was trying it, he was doing his muscle memory stuff, and he was still catching Mario Barrios a little bit. But he could not press, and he faded towards the end. Sabi po niya, baka nga hindi talaga ibinigay ni Manny Pacquiao yung lahat niyang kakayahan para may rematch. Another billions. Di ba? Para sa 2028 national election, presidential, vice presidential, senatorial elections. Makaipon po ng panggastos. Kasi babalik uli sa politika si Manny, kaya kailangan niya maghanap buhay tayo. Di ba? Fighter si Manny, manalo matalo. Hindi po ugali niya na sumurrender at mag-stop. Marami nang gustong mag-retire na si Manny. Tama na niya, di ba? Tapos biglang nag-retire siya noong 2021, nagsabi siya magre-retire na niya ako. Nung matalo sa politika, balik uli sa sa laban. Ganun ang mindset niya eh.
Never surrender si Manny kahit talo. Magandang mindset yun, di ba? Pag natalo, hindi na nga hulugan na you stop. So, tingnan ninyo, at age 46, lumalaban pa rin siya. O, di ba? Kakaiba po ang mindset ni Manny kasi laki sa hirap si Manny. Matalo man siya, panalo na siya many times. A legend. O ngayon, walang talo kay Manny. Pag nagboxing si Manny po, hindi talo. Talo lang sa judge. Pero sa kita po, panalo. Yan o. Manny Pacquiao stands to earn more than 1 billion pesos for various fight. More than 1 billion. 500 million plus lang, mga kababayan, yung kay Barrios na premyo. Kay Manny, 1 billion plus. Kung sa pesos. Di ba? Malaki yung bayad kay Manny. Kaya hindi natin masasabi ni si Manny talo o tumabla. Mas lamang si Manny pagdating sa premyo. Kahit draw, kahit hindi niya nakuha yung titulo kay Barrios, mas malaki yung kanyang kita. Yan o, sabi yan. Manny Pacquiao might have settled for a majority draw against Mario Barrios, but his courageous performance earned him a big paycheck no matter what. Manny Pacquiao might have settled for it. According to reports, the Boxing Hall of Famer stands to earn an estimated $12 million or roughly around a hefty 685 million just by making his comeback fight after retiring and a 4-year inactivity as a pro. The only 8th Division World Champion might already be 46 years old, but he remained a box office attraction thanks to his charisma and impact to the boxing fans all over the globe. And that was very much evident to the projected additional 5 to 6 million US dollars cut on the pay-per-view revenue that could easily put Pacquiao's estimated earnings to more than 1 billion pesos. Hindi po tabla ang premyo. Mas malaki yung premyo ni Manny Pacquiao, more than 1 billion ang earnings niya. Kaysa kay Barrios. O ano kayo ngayon? Panalo-talo. Kahit tabla or talo, panalo si Manny Pacquiao sa pera. Deserve naman niya, mga kababayan, kasi dugot pawis. Buhay niya mismo ang kapital. O ngayon, yung mga DDS, mga kababayan, ginamit yung boxing fight ni Manny Pacquiao para umatake. Ayan o, mga post nila. Netizens kay George, iproklama mong nanalo si Manny. Yan o, si Atty. Glenn Chong. Much as I would very much want George Garcia to do his tried and tested magic trick at iproklama niya si Manny Pacquiao. The reality is that hindi kaya ito ni Magikero. Ang magic ni George Garcia ay hanggang halalan lamang at may isang limitation pa ito. Dapat siya ang mamumuno sa mga huhusga. Diyan siya magaling. Kapag hindi natupad ang dalawang kondisyon na ito, alaw ang magic ni Magikirong George Garcia. Kita ninyo? Pinulitika po ni sinamaan po ng politika. Pinulitika po yung boxing fight ni Manny para atakihin po si George Garcia ng Comelec. Sabay-sabay sila. Banateros on board. Yan ang totoong pinulitika, mga kababayan. Pinasokan ng politika, ginamit yung laban ni Manny Pacquiao para umatake. Tayo, hindi naman po. O, yan si Manny Pacquiao, mga kababayan, poging-pogi pa. Naka-recover na yung mukha. Mga kababayan sa bugbog. O, di ba? So anyway, sports lang lagi, yun ang tinuturo ng sports. Tanggapin anumang resulta. If it is a majority draw, so be it. Rematch, di ba? Kung talo, talo. Fight lang. Ganon, mga kababayan. Tatayaan natin si Manny.
Huwag natin pangunahan si Manny. Matured na siya. Malaki na siya. Kung hanggang 80 anyos gusto pa niya mag-boxing, masaya sa doon, di okay. Yung iba kasi, pinapangunahan, gusto nang mag-retire si Manny. Ayan ninyo. Hanggat gusto niya at qualified pa siya. Kung hindi na siguro qualified, di okay, retire. Pero hanggat may mga nanonood pang milyon-milyon, tuloy lang ang laban. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe ninyo po. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.